What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? Kamusta po? Sobrang tagal kong hindi nakapag-upload. Pasensya na po talaga. At ngayon po, medyo a different kind of video yung gagawin natin for today. Actually, maglilinis na talaga ako ng aking perfume cabinet kasi inabot na siya ng more than a month na hindi ko nalilinisan. At nung huli akong gamit ng perfume kahapon, nakita ko may mga dust yung ibang bottles. Kaya kailangan talaga siyang linisan. Kasi kapag yung dust is kumapit sa bottle, minsan naiiwas siya, tapos pumapangit yung itsura ng bote. At alam niyo naman na aside sa user ako ng perfume, I'm also a collector. Kasi gusto ko na maayos yung aking mga bottles. At the same time, at napa-proper storage ko siya. Ayun. Kaya kung ito is a little kind of boring para sa'yo, I guess, pwede mong i-search yung mga ibang videos ko na related din sa mga perfumes. Pero, ang maganda rin dito kasi this will be also a collection video at the same time. Nang sa ganon, dun sa mga naghahanap din ng mga perfume, baka dito makakuha kayo ng recommendations. Pwede yung i-add sa inyong collection. Ito. So currently, ito na yung mga perfumes ko for so many years na nagko-collect ako ng perfumes. At pasensya na po kung medyo maingay sa labas kasi ang daming mga bata. Ayun. But anyways, bago tayo mag-start, kung bago ka dito, ako pala si Jay. Gumagawa ako ng mga videos about fragrances. Kaya kung gusto nyo mga gustong klaseng topic, ano pang natin po ninyo? I-click nyo na po yung subscribe button dun sa baba at yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? Okay mga katropa, pasensya na. Medyo nalobot yung aking camera kaya kailangan ko muna i-charge. Pero yun nga, kagaya sinabi ko, maglilinis na ako ng aking perfume cabinet kasi napabaya ko talaga siya na hindi nalilinisan for more than 1 month. Kaya ito, meron tayong cleaner at meron tayo ditong mga pamunas. Yan. So, umpasahan natin dito sa pinakataas. Itong section na to is ito yung madalas kong ginagamit. Although pati naman to ginagamit ko to sa second layer. However, mas madalas kong ginagamit itong nasa taas. Okay? So, usually kasi, kapag ako nag-a-arrange ako ng mga perfumes, mostly talaga is per brand talaga siya. Okay? So, tanggalin muna natin itong mga to, tapos lilinisin ko lang yung loob ng shelf, tapos ibabalik natin siya, tapos i-arrange natin ulit per brand. Kaya yung mga perfumes natin, lalagay ko dito sa aking acrylic case. At the same time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga perfumes na nasa bawat shelves. Okay? Hindi na kasya yung iba. Dito na lang muna sa kama. Dami na natin pati yung salamin. Tapos ngayon, pupunasan natin yung bawat bottle at ibabalik natin dito sa unang shelf. Okay? Ang bigat talaga. Una natin yung nasa third floor. So, ang nakalagay dyan is King Intense by Oud Kalakas. Ayan. Ito po ay clone ng Pradalum. Sa mga naghahanap ng murang alternative para sa Pradalum, ito. Maybe yung ibang mga perfumes dito is na-feature ko na sa mga previous videos ko. Yung iba dito, baka first time nyo lang makikita. Tapos next natin, ito. Jenny Glow na Wood and Sea Salt o Wood and Sage ng Jenny Glow. Ayan. Ito ay alternative naman para sa Jo Malone Wood, Sage, and Sea Salt. Ayan. Usually talaga, kapag gumagamit ako ng perfumes, rotation ako eh. Sa dami ba naman na ito eh. So, nagawa ko, everyday, iba-iba yung ginagamit ko. Kaya wala akong masasabi na signature scent. Next, we have from Haramain, Detour Noir. Ayan. This is a clone of Parfums de Marly Layton. Ayan, sa mga naghahanap ng murang Layton kasi sobrang mahal ng kanilang mga perfumes. Kaya it's a good thing din na meron tayong mga clones kasi
you can try the scent in a much affordable price. Next natin, we have Luxodor Maharlika. Ito. Yan, Luxodor Maharlika. This is a clone of Rhodia Elysium. Then sa mga favorite ko na perfumes of all time. Next natin, itong another from Luxodor, we have Shogun. Para sa mga iba siguro alam na to, this will be a clone of Bleu de Chanel EDT or yung Eau de Toilette. Next natin, ito is yung mga Armaf fragrances. So, we have here Tres Nuit Lyric. Tres Nuit Lyric. This is a clone of Acqua di Gio Profondo. Kasi sa lahat ng line na Acqua di Gio, Profondo talaga yung pinakagusto ko. Next, Armaf Hunter. This will be a clone of Lacoste White or Lacoste Blanc. Honestly mga katropa, nung nakatry ako ng Lacoste White, mabango siya, pero hindi siya ganun ka long lasting eh. Ano yun, lalo pagdating sa longevity. Pero ito, dinoble niya yung performance ng Lacoste White. Tapos, here, we have Armaf Sillage. Armaf Sillage. This will be a clone of Tweed Silver Mountain Water. Sa dami ng nag-clone ng Silver Mountain Water, isa to sa masasabi ko na maganda. Hindi man sobrang 1:1 na clone, pero yung scent wise saka yung performance niya maganda. Ito lang ayoko sa mga bote ng Club de Nuit eh. Masyadong fingerprint magnet. Pero yung itsura, napaka-solid. Next natin, ito, we have Club de Nuit Iconic. This will be a clone naman ng Bleu de Chanel EDT o yung Eau de Parfum. We have Divin Alcium. Ewan ko tama yung pagkakapronounce ko. Ito siya. This will be a clone of Rhodia Elysium. Kapareho nung Maharlika. Ako kasi mga katropa, pagdating sa perfume, I don't mind kung pare-pareho ng scent profile kasi basta gusto ko yung perfume na ginagaya nila, naghahanap talaga ako ng mas maganda na clone or copy. Next, we have Afnan Rare Carbon. Ito naman ay clone siya ng Tom Ford Ombre Leather. Pero ang pinakaiba nito is much wearable to compared sa Ombre Leather. Kasi yung original Ombre Leather, meron siyang animalic note na maybe for some, including myself, na hindi ako fan ng mga medyo dark, na medyo daring ng mga perfume na may animalic note. Ito naman, meron siyang leather scent. At the same time, meron siyang fruitiness na kasama. Kaya, grabe, sobrang bango. Ito, mas pwede na gamitin, pwede naman pang office at the same time, at pang formal. Next, we have Modest Une. Ilang beses ko na na-picture to sa mga videos ko. Ito ay clone ng Dior Sauvage EDP. Next, from Afnan, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko sa lahat ng Afnan. At isa yan sa mga top 10 perfumes ko na paulit-ulit ko siyang i-purchase kahit anong nangyari. Kahit medyo nag-price na ng konti, I don't mind. Kasi that's how I love the scent. Kasi tinalo talaga niya yung original. In my opinion so we have here 9 PM and this will be a clone of Jean Paul Gaultier Ultra Male na napaka sexy, manly, at sobrang dami kong compliments na nakuha dito sa 9 PM na to. At I can tell kasi ayan, sobrang gamit na gamit ko siya. Kaya nga ito, medyo tinitipid-tipid ko siya. Ginagamit ko siya for special occasion at kung meron akong mga gathering sa gabi. Ngayon, punta tayo sa Maison Alhambra. We have George D. Profondo. Based on the bottle, you have already idea kung ano yung kinuklone nito. Yes, this is a clone also of Acqua di Gio Profondo. Katulad ng Armaf na Tres Nuit Lyric. Kasi talagang sobrang paborito ko talaga yung scent ng Acqua di Gio Profondo. Napaka-aquatic, napaka-manly, fresh, and maganda rin sa initan. We have here, I have Pablo Intense. Here.
So, this is a clone of Tom Ford F Fabulous. Kung tama ako. Ayan. Bango na ito, sobra. Next, for our Tom Ford private line ng Miss Alhambra, we have here, Lovely Cherry. Based naman sa title or based naman sa pangalan niya, medyo may idea na kayo. This is a clone of Tom Ford Lost Cherry. Hindi man ako sobrang fanatic ng mga cherry scent, pero when I sniff yung Tom Ford na Lost Cherry, sobrang gandang-ganda ako doon. For some people, they find this as a feminine, pero sa akin hindi naman. Next, we have Woody Oud. Yan. This is a clone naman ng Tom Ford Oud Wood. Yan, para sa akin, napaka-professional ang dating nito. Pagdating sa mga meetings, pag ginamit mo to, parang ikaw yung mag-set ng mood, muy authoritative. Ganun siya. Next, we have Porto Neroli. Sa green, transparent na blue, green, or green. This is a clone of Tom Ford Neroli Portofino. Ito naman, bagay na bagay din dito sa Pinas, which is napaka-fresh, napaka-fruity. Ito kung tipong pag medyo nagsasawa ako dun sa Profondo, ito yung ginagamit ko. We have here, Bright Peach. Tom Ford Bitter Peach. Here. Diba? Ito naman, para sa akin, nung unang inamoy ko to, medyo hindi ko nagustuhan nung una. Kasi ganun taga sa perfume, diba? At first sniff, hindi mo siya magugustuhan, but you have to give this a time para gamitin siya. Tapos, doon mo mas ma-appreciate yung ganda ng fragrance. So, nung una kasi, parang ang lakas ng pagka-lipstick nito para sa akin. Pero nung ginamit ko to sa balat ko, nag-amoy, siya, ice cream dessert. Ang ganun. Ang sarap ng amoy. Next, mga katropa, itong susunod na to dito, ito ay dedicated lang sa aking favorite perfume is yung Creed Aventus. Talaga sobrang fan na fan ako ng Creed Aventus kasi sobrang bango niya. And they call it King of Fragrances for a reason. Kasi lahat ng hinahanap niyo sa isang perfume nandun na. Masculine, fresh, woody, guaranteed compliment getter siya, at napaka-versatile na pwede mong gamitin sa kahit anong occasion at kahit anong sitwasyon. So, sa Creed Aventus, meron akong 5. Yes, 5 clones ng Creed Aventus. Unang-una dyan, dito ako nag-start. Dara by Van Leather. Here. As you can see, malapit na siya maubos. Pero, hindi ko tinatapon yung bote kasi lalang. Tapos, yung sunod ko na clone ng Creed Aventus is yung Symmetry Lab. Here. Ito naman, Creed Aventus siya, pero mas more on smoky. Kung mahilig ka sa smoke type ng Creed Aventus, ito kasi mas prominent yung pineapple vibe dito, at the same time, fresh kasi meron siyang bamboo. Mas special version siya ng Creed Aventus. Next, is a designer from Mont Blanc. We have Mont Blanc Explorer. Yan. Isa rin to sa magandang copy ng Creed Aventus. Ingat na lang kasi ang dami kasi nag-fake neto. Tapos, syempre, isa pa sa mga very well-known na Creed Aventus clone is itong Club Dinuit Intense Man Limited Edition. Compare sa iba pang flankers ng Club Dinuit Intense Man, ito na yung pinakamaganda sa lahat. Hindi lang dahil sa ito yung pinakamahal, but opening, performance, talaga nilagpasan niya yung ibang Club Dinuit line. Ito is late ko lang ito na-discover. Kasi sobrang hirap niyang makahanap nito. To the point na nag-order pa ako sa Fragrance X para lang dito. We have from Al Haramain Lavender. Ito isa sa mga magandang copy ng Creed Aventus. Para sa akin malayo siya sa Club Dinuit. Mas smooth to kumpara dito. Kung ito smooth na to, ito yung pinaka-smoothest para sa akin na clone ng Creed Aventus.